Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel na feel ninyo. Simulan na natin. Naguguluhan ang horseman sa nangyari, tila lahat ng pinsalang dulot ng kanyang pag-atake ay agad na bumalik sa kanya. Nakita niyang nakatayo si Elizabeth sa harapan at tinanong kung ano ang ginawa nito sa kanya. Hindi siya pinansin ni Elizabeth at inisip na kahit ang kapangyarihan ng Reyna ay walang magagawa laban sa damit na nilikha ni Laping gamit ang sariling mga kamay. Sadyang pinakilos niya ang horseman para simulan ang kanyang sariling pagkawasak. Nagliliwanag ng asol ang mga damit ni Laping. Sinabi niya sa horseman na sinasabi ng lahat na siya ang bayani, ngunit, teka, ipapakita na ba niya ang tunay na kapangyarihan niya? Sa kasunod na sandali, bumalik siya sa katinoan, kinakabahan at iniisip na mabuti na lang at tama ang kanyang hinala. Siya ay naglilingkod kay Elizabeth sa pamamagitan ng paghahanda ng masasarap na pagkain para sa kanya, at bilang kapalit, pinoprotektahan siya nito. Hanggat kapakipakinabang siya kay Elizabeth, hindi siya hahayaang mamatay nito, gaano man kalaki ang panganib. Para sa Reyna ng Demonyo, ang sinumang magtatangkang patayin si Laping ay parang nagtatangkang sirain ang rice bowl ng Reyna. Hindi niya maitatanggi, si Elizabeth ang kanyang patron. Sa parehong sandali, iniisip ng horseman na talagang kahanga-hanga si Elizabeth. Sinabi niya rito na mapagmataas at makalimutin ito, ngunit ginamit niya lamang ang kalahati ng kanyang lakas kanina. Bilang isang dakilang kabalyero, inaasahan niya na sana'y magdulot ng kasiyahan ang laban na ito kay Elizabeth, ngunit tinanggihan ng Reyna ang kanyang iron hoof. Tumalon ang horseman sa ere at muling umatake kay Elizabeth. Sinabi niya na ang susunod na atake ay buong lakas, at hinamon siya kung kaya pa niyang mag-rebound. Pero bago siya umatake kay Elizabeth, may umatake sa kanya at napabagsak siya sa lupa. Si Elizabeth, na nakatayo lang doon ng walang takot, ay nagsabi sa isang tao, "Nagising ka na ba?" Si The Horseman, na nakahiga sa lupa, ay iniisip kung anong nangyayari sa kanya. Hindi siya maganda ang pakiramdam. Bigla, may isang bagay na dahan-daang lumabas mula sa langit. Ito ay ang Golden Dragon. Nang makita ito, si The Horseman, na pwedeng mamatay anumang oras, ay napagtanto na ito ang tunay na anyo ng dragon. Pero naguguluhan siya, iniisip, yung pinatay ko kanina, ano yon? Biglang natutunaw yung dragon na pinatay ng horseman. Pagkatunaw nito, ang dragon ay nagsanib sa buntot ng dragon. Si Elizabeth, na nag-iisip, ay tinanong, ginagamit ba niyang pang-pet teaser ang buntot niya? Ito yung maliit na trick na madalas niyang ginagawa sa akin noon. Sinabi pa ni Elizabeth, ito ang Dragon Void Realm form. Siya ang Golden Dragon Queen, at ang rank niya ay isang 1-star Demon King. Ang laki-laki niya at kayang sirain ang buong isla gamit lang ang kamay niya. Sa parehong sandali, si The Horseman, na alam niyang pwede siyang mamatay anumang oras, ay nagsabi, imposible. May kapangyarihan siya ng isang Demon King. Walang paraan na matatalo siya, pero bago pa siya makapagsalita ng iba, ginamit ng dragon ang daliri niya at pinatay siya. Sa wakas, patay na si The Horseman. Si Laping ay sobrang gulat, tinanong niya si Elizabeth, totoo ba ito? Si Elizabeth, na nagkamali ng intindi, ay nagsabi, alam ko naman na matagal mo nang nalamang ito. Bigla, ang lahat ay naging ginto at nagsimulang mag-disappear ang buong isla. Ipinaliwanag ni Elizabeth na ang espasyong ito kung saan sila ay hindi totoo, isang ilusyon lang na nilikha ng dragon. Pagkatapos mawala ang lahat, lahat sila ay parang lumulutang. Si Laping, na sobrang gulat, nang makita niyang lumulutang siya sa kalawakan, ay napaisip. Si Elizabeth, nang makita si Laping na ganon, ay nagsabi sa kanya, kahit na mahina ang magic mo, hindi ka makakatakas sa perception mo. Sa susunod na sandali, nagsalita ang dragon sa demon language kay Elizabeth, at sumagot din si Elizabeth sa kanya. Pagkarinig ng mga salita ni Elizabeth, nagsimulang umiyak ang dragon at ang mga luha ay dumaloy mula sa mga mata nito. Bigla, ang katawan ng dragon ay natakpan ng usok, at sa susunod na sandali, nagbago siya at naging cute na LLY. Tinanong ni LLY si Elizabeth, totoo po bang ikaw ang aking master? Naghintay ako na bumalik ka. Siya pala si Aelia, alaga ni Elizabeth. Sinabi ni Elizabeth sa kanya, matagal na kitang itinaas sa Demon King level. Hindi ka pa ba tapos sa pagiging inosente? Sabi pa ni Elizabeth,
Sa totoo lang, hindi ko sana gustong pumunta dito at gisingin ka, kasi ang clingy mo. Pero bigla niyang niyakap ang paa ni Elizabeth at sinabi, 500 taon kang nawala, walang palem. Alam mo ba kung gaano kita na-miss? Sabi ni Emilia, at nagsimulang ikwento kung paano sila nagkakilala ni Elizabeth. Ipinanganak siya sa pagitan ng langit at lupa, at si Elizabeth ang nakakita sa kanya sa nawawalang lihim na kaharian at nagbigay buhay sa kanya gamit ang kanyang kapangyarihan. Nakabuo sila ng isang kontrata ng Panginoon at lingkod. Hindi lang siya binigyan ni Elizabeth ng pangalan, Amelia, pero siya rin ang personal na gumabay, nagturo, at naglaro sa kanya. Dahil dito, nanumpa si Amelia na paprotektahan at paglilingkuran niya ang kanyang master. Nang lumaki siya, naging kasama na siya ng kanyang master sa laban, sinasakyan ni Elizabeth habang nilalabanan nila ang masasamang nilalang. Nang maglaon, para wakasan ang walang katapusang digmaan, nagdesisyon si Elizabeth na pamunuan ang mundo. Masaya si Amelia na nakikita ang master niya na dahan-daang naabot ang dominasyon sa mundo. Pero napansin niya na ang ngiti ni Elizabeth ay unti-unting naglalaho. Iniisip niya na habang lumalakas si Elizabeth, mas lalo siyang nagiging mahina para makatulong sa kanya. Nang minsan na siya'y nagpapatrol sa mundo, nagdesisyon si Elizabeth na kunin ang banal na espada para hanapin ang maalamat na bayani. Simula noon, wala nang balita tungkol sa kanya. Sa conference room, malungkot ang lahat matapos umalis si Elizabeth para hanapin ang bayani. Sabi ni Aristotle, ministro ng sangkatauhan, 10 taon na ang lumipas at ang reputasyon lang ng kanyang kamahalan ang kayang takutin ang lahat at halos mapanatili ang kapayapaan. Pero may mga lihim na alon na gumagalaw at patuloy na tumataas ang crime rate. Sabi ni Mobile, ministro ng mga orc, tama iyon. Ilang mga dakilang pinuno ng tribo ng mga orc ay nagdeklara na ng paghihiwalay sa tribo. Hindi sila kayang pigilan ng wala ang tulong ng kanyang kamahalan, sabi ni Heimerdinger, ministro ng mga duwende. Kaya hindi tayo pwedeng walang gawin at maging parang mga nakaupong pato. Kapag hinayaan lang natin ang nakatagong panganib na lumago, mas malaki ang pinsalang may dudulot nito kapag sumabog na. Iminungkahi niya na magpunta ang bawat isa sa kani-kanilang rehiyon at patatagin ang sitwasyon habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang kamahalan. Tinanong ni Pua, ministro ng mga diwata, si Jim na matagal nang sumusunod sa kanyang kamahalan kung ano ang iniisip niya, may problema sa maalamat na bayani. Sumagot si Jim, ministro ng mga demonyo, imposible iyon. Nakita ko ang nakakatakot na kapangyarihan ni kanyang kamahalan. Walang sino man sa mundo ang makakabanta sa kanya. Gawin niyo ang gusto niyo, hahanapin ko siya mismo. Sa huli, sinabi ng prinsipe ng mga tao, sang-ayon ako sa lahat. Maghiwa-hiwalay na tayo. Hahanapin ko siya sa sarili kong paraan. Sa pagtatapos, naghiwa-hiwalay ang mga ministro at hinati ang mga rehiyon, ngunit wala siyang interes dito at kinuha lang niya ang kalahati ng isang baso ng alak. Samantala, bumalik si Emily sa lugar kung saan unang natagpuan ni Elizabeth. Naniniwala siyang darating si Elizabeth balang araw, kaya naghintay siya sa paborito niyang baso ng alak. Dumaan ang panahon, dumating ang taglamig, at naghihintay pa rin siya kay Elizabeth. Makalipas ang maraming taon, naghihintay pa rin siya kay Elizabeth, na ang kalahati ng katawan niya ay natabunan na ng lupa. Makalipas ang maraming taon pa, ang buong katawan niya ay natabunan na. Sa kasalukuyan, umiiyak si Emily at sinabing, sa wakas, bumalik ka, Elizabeth. Naghintay ako para sa'yo. Sabi ni Elizabeth, hindi ba't maganda iyon? Mukhang natutunan mong bitawan ang iyong kalikutan at matutong magnilay, na siyang susi para maabot ang antas ng Demon King. Na siyang susi sa pag-abot sa antas ng Demon King, sabi ni Elizabeth. Hindi naman pinansin ni Emily ang mga sinabi ni Elizabeth at sinabi na huwag na sana siyang iwan ulit. Naiisip niya na ang dahilan ng paglisan ni Elizabeth nang walang palom sa loob ng 500 taon ay para lang maabot ang antas ng Demon King sa pamamagitan ng meditasyon. Lahat ng ginawa ni Elizabeth ay para sa kanya. Biglang pinutol ni Laping ang kanilang usapan at sinabing tama na sa pag-uusap ng nakaraan dahil kailangan niyang iligtas si Little Girl Annie. Sa biglang pagkakataon, dumilat si Little Girl Annie at tinanong si Laping kung nasaan sila. Tuwang-tuwa si Laping nang marinig ang boses ni Annie at tinanong kung maayos lang siya.
Sinabi ni Little Girl Annie na okay siya, ngunit nagsimula siyang umiyak, sinasabing ang mansanas na ibinigay ni Kuya ay naduraj. Kampanteng sinabi ni Laping kay Little Girl Annie na walang problema iyon at huwag mag-alala. Si Elizabeth naman, sa pagkakaintindi niyang kontrolado ni Laping ang lahat, ay naisip na siya ang naglatag ng plano sa paghahati ng mga saging. Si Emily, na mahal ang kanyang master, ay nagtataka kung bakit si Elizabeth ay patuloy na nakatitig kay Laping. Iniisip niya, bakit patuloy na nakatingin ang aking master sa lalaking iyon ngunit hindi man lang siya tiningnan ng 2 beses. Kaya't tinanong niya si Elizabeth kung sino siya. Sumagot si Elizabeth na siya ang maalamat na bayani at tumira siya sa bahay nito noong siya ay nawala. Hindi natuwa si Emily sa sinabi ni Elizabeth. Iniisip niya, ang maalamat na bayani. Siya ba ang nang-agaw kay Elizabeth mula sa akin pagkatapos ng 500 taon? Hanggang ngayon, gusto pa rin niyang agawin ang puso ng aking master mula sa akin. Isasettle ko ang lahat ng luma at bagong galit ko sa iyo ngayon. Kaya tinawag niya si Laping. Hello, sabi ni Laping, nagpapakilalang siya si Laping, nice to meet you. Ngunit ibang bagay ang iniisip ni Emily. Sinabi niya sa sarili na ngayon ay makakahabol na siya kay Elizabeth. Matapos maabot ang antas ng Demon King, kung makikipag-alyansa siya kay Elizabeth, siguradong kaya nilang patayin ang maalamat na bayani, iniisip ni Emily. Kaya gamit ang kuko ng Dragon King, sinimulan niyang atakihin si Laping. Ngunit sa susunod na sandali, ang atake ni Emily ay na-reflect pabalik, na parang wala lang. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sa kabilang banda, si Laping, na nakatayo pa rin, ay humihingi ng tawad dahil hindi siya nakareact agad. Pero si Emily, nagulat, iniisip niya na ang atake niya ay sapat para wasakin ang isang bayan, pero ganoon na lang ito na bounce back. Lumapit si Laping at sinabing siya naman ang kukuha ng inisyatiba. Natatakot si Emily sa nangyari, iniisip niya na ang presensya ni Laping ay hindi matatawaran, halos kapantay ni Master. Kaya niyang supilan siya sa pamamagitan lang ng kanyang momentum. Nagmamakaawa siya kay Laping na huwag lumapit, pero kinuha ni Laping ang kanyang kamay at tinulungan siyang makatayo. Humihingi siya ng tawad na hindi agad natanggap ang kanyang handshake, kaya kalmado siya. Sabi niya kay Elizabeth, Elizabeth, turns out na ang Dragon Girl na si Amelia ay kaibigan mo pala. Hindi alam ni Emily ang sinasabi ni Laping. Sumagot si Elizabeth na, pwede mong sabihin iyon, pero mas specific, siya ang aking mount. Nagulat si Laping nang marinig niyang mount pala ni Elizabeth si Emily. Sa susunod na sandali, pinitik ni Elizabeth ang kanyang mga daliri at biglang lumitaw ang purple na usok na bomb alot sa lahat. Sa isang iglap, na-transport sila sa bahay ni Laping. Sabi ni Elizabeth sa lahat, tama na muna para sa araw na ito. Masayang-masaya si Emily sa nakita niyang kakayahan ni Elizabeth at sinabing, Master, ang galing mo. Dahil iyon ay isang bagay na nagagawa lamang pagdating sa Demon King Realm, pero si Elizabeth, walang kahirap-hirap na naabsorb ito. Talagang karapat-dapat siyang tawaging halimaw. Masaya rin si Laping, at sinabing, so, ganun lang pala kadali ang makabalik. Iniisip ni Laping na basta mahigpit siyang kumapit kay Elizabeth, ang lahat ng problema niya ay parang laro lang ng bata. Pero hindi masaya si Little Girl Annie dahil sobrang layo ng bahay ni Laping, at nahimati siya dahil sa teleportation. Sabi ni Elizabeth kay Laping na pakiusap, ipasok na muna si Annie sa loob ng bahay para makapagpahinga. May gusto pa siyang sabihin kay Amelia. Pumayag si Laping at ipinasok si Little Girl Annie sa bahay. Pagkaalis ni Laping, tinanong ni Amelia si Elizabeth kung ano ang gusto niyang sabihin, sabay sabing, huwag kang mag-atubili sa mga utos mo. Hindi na ako makapaghintay na mapaglangkuran ka, Master. Tinanong ni Elizabeth si Amelia kung narinig na ba niya ang tungkol sa Dark Guild ng Demon Realm. Sumagot si Amelia na kahit hindi siya lumabas sa nakaraang 500 taon, may ilang balita pa rin siyang naririnig tungkol sa Demon Realm bago siya natulog. Sinabi niya na ang Dark Guild ay itinatag ng lalaking iyon na si Malfoy, ang prinsipe ng sangkatauhan, at tinanong si Elizabeth kung kilala niya ito. Nang marinig ang pangalan ni Malfoy, naalala ni Elizabeth na parang may ganoong tao bago siya nagpunta para hanapin ang maalamat na bayani. Tinanong siya ni Amelia kung ano iyon, gusto ba niyang magpagawa ng kung ano kay Malfoy, dahil kung may gusto si Elizabeth, siya ang gagawa nito.
Sumagot si Elizabeth na wala siyang kailangan mula rito, ngunit narinig niyang ang Dark Guild ay nagsasagawa ng maraming pagpatay sa ngalan ng pagbuhay, sa kanya, na ikinagalit niya. Pagkarinig nito, nagalit si Amelia at sinabing, ano ang ibig sabihin nila sa pagbuhay, sa iyo, Master? Hindi ba't buhay ka naman? Dagdag pa ni Amelia, napakawalang galang nila sa iyo. Ano ang gusto mong ipagawa sa akin? Ibinigay ni Elizabeth ang utos kay Amelia na, patahimikin mo sila at tuluyan silang mawala sa mundong ito, ngunit siguraduhin walang makakaalam tungkol dito. Sinunod ni Amelia ang utos ni Elizabeth. Gagawin niya ang lahat ng sinabi ni Elizabeth. Sabi ni Elizabeth kay Amelia, napakamasunurin niya, at kapag natapos na ang lahat, bibigyan niya ito ng kalayaan para magawa ang anumang gusto niya. Tinanong ni Amelia kung ibig bang sabihin nito ay makakatulog siya sa kama ni Master gabi-gabi gaya noong siya'y bata pa. Sobrang saya ni Amelia sa iniisip niya kaya binuka niya ang kanyang mga pakpak at lumipad sa kalangitan. Habang lumilipad siya, biglang may dumating na bagay papunta sa kanya, at sa isang iglap, may tumama sa kanya at boom. Nakikita ni Elizabeth ang lahat mula sa ibaba. Litong-lito si Amelia, iniisip kung ano ang nangyari. Sino ang may lakas ng loob na umatake sa kanya? Para ma-penetrate ang kanyang balat, kailangan ay kasing lakas ng Demon Sovereign ang umatake, at isang napakadelikadong halimaw. Kailangan niyang alisin ito dahil posibleng banta ito kay Elizabeth. Ang umatake pala kay Amelia ay walang iba kundi ang kanilang robot dog na inakala siyang isang intruder. Aktibo nitong sinescan si Amelia, at nakitang buhay pa ito kaya tinaasan nito ang defense level nito sa level 2 at sinimulang atakihin si Amelia. Nalilito pa rin si Amelia nang makita ang robot dog at ang kanyang mga missile na paparating, kaya ginamit niya ang Dragon King's Wings upang harangin ang pag-atake ng robot dog. Tuwang-tuwa si Amelia habang sinasabi sa robot dog, ako pa ang napili mong kalaban. Mali ang pinili mo. Pero sa sumunod na sandali, nagbago ang ekspresyon niya at nagulat siya nang makita ang napakaraming missile na paparating sa kanya. Hindi niya kayang harangin ang napakaraming missile at tinamaan siya, kaya nasunog ang buong katawan niya pagkatapos ng pag-atake. Pero hindi pa doon natapos ang robot dog. Nalaman ng robot dog na buhay pa si Amelia, kaya tinaasan niya ang defense level sa 3 at naghahanda ng ilunsad ang kanyang susunod na atake. Pero bago siya makaatake kay Amelia, biglang may narinig siyang boses na nagsasabi, "Stupid dog." Ito ang boses ni Elizabeth. Sinabi niya sa robot dog na kasama niya si Amelia at pinaalalahanan siyang pakawalan ito. Nanginginig sa takot ang robot dog matapos marinig ang boses ni Elizabeth at sinabing natanggap na niya ang utos at idinagdag na si Amelia sa whitelist. Matapos maatake, iniisip ni Amelia na delikado ang lugar na ito at kailangan niyang maging alerto sa susunod. Sa loob ng bahay, gumagawa si Laping ng orange juice para kay little girl Annie. Tinanong niya si Sister Annie kung nahihilo siya at iminungkahing subukan niyang uminom ng orange juice dahil makakatulong ang lasa ng orange para lumino ang kanyang isipan. Nagpasalamat si Annie kay Laping sa kanyang pag-aalaga at nagsimulang uminom ng orange juice. Habang umiinom, naramdaman niya ang kakaibang bagay sa orange juice, bawat pulp ng prutas ay puno ng mayamang magic power. Nang pumutok ito, bumuo ito ng sariwang agos ng magic power na nagbukas ng kanyang nerve cells at nagtanggal ng kanyang pagod. Iniisip niya, ang pakiramdam na ito, isang napakataas na antas ng divine magic. Dahil sa Diyos, lumino ang kanyang isipan. Biglang nakita niya ang isang madre na nagsasabing, "Ako ay ikaw, at ikaw ay ako," at hinihiling kay little girl Annie na huwag pigilan ang kanyang tunay na sarili. Pagkatapos nito, nagsimulang umiyak si little girl Annie, tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Si Laping naman, na nakahiga sa kanyang sofa, ay nagsabi, talagang mas komportable pa rin ang sofa sa bahay. Hindi talaga para sa akin ang pag-a-adventure. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Elizabeth sa kwarto at tinanong si little girl Annie kung naalala na niya ang lahat. Ipinaliwanag ni Elizabeth na minsang nanumpa ang mga ninuno ni Annie ng isang sumpakay. Elizabeth, naipaliwanag ni Elizabeth na ang angkan ng Jim ay nanumpa noon na mananatiling tapat. Kung ganap nang nagising ang lahi ni Annie, gigising rin ang kapangyarihan ng sumpa. Matapos marinig ang mga sinabi ni Elizabeth, napagtanto ni little girl Annie na si Elizabeth ay walang iba kundi ang legendary Demon Queen na naghari sa mundo 5,000 taon na ang nakalipas.
Tinanong niya si Elizabeth kung siya nga ba talaga ang legendary Demon Queen. Sumagot si Elizabeth ng oo, at sinabing siya ang reyna ng mundong ito, si Elizabeth. Ngunit litong-lito si Little Girl Annie dahil ayon sa mga sinaunang tala, namatay si Elizabeth kasama ang legendary hero na si Laping. Matapos marinig ang kwento tungkol sa hero at Demon Queen, sinabi ni Laping, bagamat medyo nakakahiyang sabihin ito, ako yata ang hero. Gulat na gulat si Little Girl Annie sa narinig. Inakala niyang ganito ang katotohanan. Noon, si Kuya Laping at si Ate Elizabeth ay naglaban para sa posisyon ng pinakamalakas. Sa loob ng isang buwan ng labanan, nakaramdam sila ng damdamin para sa isa't isa. Sa huli, isinantabi nila ang laban para sa titulo ng pinakamalakas at nagmahalan, pagkatapos ay namuhay ng tahimik sa loob ng 500 taon mula noon. Sumang-ayon si Elizabeth kay Little Girl Annie at sinabing, halos totoo, pero nena si Laping kay Annie at sinabing huwag magsalita ng kung ano-ano dahil baka ma-offend si Elizabeth. Nagsorry si Little Girl Annie kay Laping. Samantala, sinabi ni Elizabeth kay Annie na bilang isang descendant ng Demon Super Warrior bloodline, bumagsak siya sa ganitong kalagayan, isang kahihiyan sa Demon Clan. Nagulat si Laping matapos malaman na galing si Annie sa Demon Clan, pero nalungkot si Annie at hindi niya alam ang sasabihin. Ipinaliwanag ni Elizabeth na 600 taon na ang nakalipas, isang batang nagngangalang Jim Jim ang gumising sa kanyang bloodline. Nagniningning ang mga mata niya ng pula tuwing ginagamit niya ang kapangyarihang mahika at labis na lumalakas ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Ngunit habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, naging sobrang marahas din siya. Tanging ang walang tigil na pagpatay ang makakapagpakalma sa kanya. Sa loob lamang ng ilang taon, nagdulot siya ng kaguluhan sa hilagang teritoryo ni Elizabeth, mahigit 100 elite na tauhan sa ilalim ng utos ni Elizabeth ang napatay niya. Habang dumarami ang kanyang pagpatay, lumaki rin ang kanyang ambisyon at naglakas loob siyang direktang pumunta sa kastilyo ni Elizabeth para hamanin siya. Pero sa kasamaang palad, mabilis siyang natalo ni Elizabeth at sinelyuhan ang kanyang marahas na pagkatao. Simula noon, nanumpa siyang magiging tapat kay Elizabeth mula sa henerasyon hanggang henerasyon. Matapos marinig ito mula kay Elizabeth, nagsimulang manginig ang buong katawan ni Little Girl Annie. Sinabi niya kay Elizabeth na wala siyang alam sa lahat ng iyon. Mula sa kanyang unang alaala, sa simbahan siya lumaki, sa ampunan kasama ang mga madre, mga kapatid, at mga kaibigan bilang kanyang pamilya. Ipinaliwanag ni Elizabeth kay Little Girl Annie na pinatay niya ang lahat sa ampunan nang magwala siya. Hindi matanggap ni Annie ang katotohanan, kaya inisip niya na hinihintay niya lang bumalik ang madre. Iniisip ni Elizabeth na wala siya doon, ngunit sa kanyang kapangyarihan, dapat kayang pamunuan ni Jim Jim ang tripartite bilang overlord. Bakit kaya siya umatras? Paano naman ang iba? Mukhang marami pang bagay na hindi niya alam. Ngunit ayaw tanggapin ni Little Girl Annie ang katotohanan. Sinabi niya na buhay pa ang kanyang mga kapatid, naghihintay sa kanya sa ampunan. Nagtaka si Laping at tinanong si Elizabeth, hindi ba't nakilala natin ang mga kapatid niya sa merkado? Sumagot si Elizabeth nang huwag mo nang alalahanin, at ginamit ang kanyang skill na transfer door, sinabing, oras na para ilantad ang katotohanan. At para makita kung ano nga ba ang tinatawag niyang mga nakababatang kapatid, sa sumunod na sandali, bumukas ang transfer door. Sa kabila ng pinto, makikita ang isang bungkos ng mga malalambot na manika. Pagkakita sa mga ito, tinawag ni Little Girl Annie ang mga manika bilang kanyang mga kapatid. Bigla, nagbago ang anyo ng mga manika at naging mga nakababatang kapatid ni Annie. Tinawag nila siya, sinabing, 8 Annie, bumalik ka na. Pero bago pa sila makalapit, agad na isinara ni Elizabeth ang transfer door at ang mga kapatid ni Annie ay muling nagbago at naging mga manika. Tinanong ni Elizabeth si Little Girl Annie kung naiintindihan niya na. Ginamit niya ang lahat ng kanyang mahika upang buhayin ang mga manika, dahilan kung bakit nananatili lang siya sa antas ng magician. Upang paksain ang mga Dark Apostles, nagising ni Annie ang kanyang bloodline para protektahan ang kanyang mga mahal sa buhay, pero nagwala siya at napatay silang lahat. Ito ang katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Nagsimulang umiyak si Little Girl Annie, ayaw niyang tanggapin ang katotohanan. Sinabi niya, hindi ito totoo. Biglang sumakit ang ulo niya, at lila na enerhiya ang bumalot sa katawan niya.
Muling nawawala ang kanyang kontrol, ngunit bago siya makapanakit, pinatulog siya ni Elizabeth sa isang pitik. Alam ni Elizabeth na nais ni Laping na tulungan siya, pero pinaalala niya kay Laping na pansamantala lang ang pagkakatulog ni Annie. Kung hindi niya makontrol ang sarili at magwala muli, baka ang buong bayan ang masira. Sinabi ni Laping kay Elizabeth na nauunawaan niya ito at hiling niya na subukan siyang tulungan. Alam niyo ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe? Bago tayo mag-recap, please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap.